So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, finally, unbox na rin natin yung most awaited na product na binili ko, which is a Tecno-Pova Curve 5G. So sulit kaya to? Tara, check natin. So yan, meron tayong very interesting na product na nabili at itong Tecno-Pova Curve 5G. Inabangan ko talaga to ng 8.8 sale kasi nakuha ko lang to ng sobrang babang presyo. Nakuha ko siya ng 8.8 nung 8.8. Diba? Grabe, sobrang mura. Pero syempre, ang SRP nito sobrang layo dun sa nakuha nating price. So ang presyo kasi netong Tecno-Pova Curve 5G, ang SRP niya is naglalaro sa 13,999 pesos or almost 14,000 pesos with 8 GB of RAM and 256 GB of internal storage. So it's a mid-range smartphone, pero nakuha natin siya sa 8.8 ng entry-level segment. Pero syempre, ano pa rin natin to, i-ano pa rin natin siya ng mid-range smartphone kasi hanggang ngayon din naman sa online, dito sa ating View Products, mas mura naman. Di ba 14,000 yung sinabi ko? Pero dito sa online, pwede natin siya makuha ng 11,000 pesos or baka mas mababa pa ng 11,000. Sabihin na natin 10 to 11,000 pesos, depende po sa voucher na makukuha nyo. Kasi doon sa online na yun, makukuha nyo siya ng 10,799 pesos. So almost 10,800. Napakamura mga J-Vlog. Pero again, dito lang kayo bibili sa ating View Products kasi nakuha ko to ng mas malupitang presyo na 8,000 pesos. 8,800 pesos nung sale. Kaya ano pang hinihintay nyo kung interested kayo bumili nito? 14,000 to sa mall, pero dito sa ating product link, 10,800 pesos. For as low as 10,800, meron ka ng Tecno-Pova Curve 5G. So click nyo na tong View Products natin para meron kayong voucher din pag check out itong smartphone na to. So, ang napili nating color is yung tinatawag nilang Magic Silver. And I think part din naman siya ng Pova 7 series kasi, pero wala siyang name na Pova 7 Tecno-Pova Curve 5G. Pero yun, tingnan natin at medyo iba yung design niya compare sa Tecno-Pova 7 Ultra and the Tecno-Pova 7 4G. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong Tecno-Pova Curve 5G. At yun nga pala, nung bumili tayo, meron tayong free SIM card na nagfo-focus sa PUBG Mobile. Only PUBG Mobile to. So tara, let's go. So ito na yung box ng Tecno-Pova Curve 5G. Ayan, meron tayong free nga na SIM card, na Dito SIM card na nagfo-focus for gaming. Ayan, only PUBG Mobile, prepaid gaming SIM powered by True 5G. So ito na yung smartphone, the Tecno-Pova Curve 5G, in collaboration siya with PUBG Mobile. So ito yung gilid niya, Curve 5G, high resolution audio. Okay, Dolby Atmos. So, yun, likod pa yung pinakita ko, sorry. Ito pala yung harap. So, ito yung harap niya, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate Processor with curved AMOLED display and 144Hz screen refresh rate. And ito, wag na naman kayo malilin lang dito sa ating parating pinapaalala. Ito po ang totoong RAM niyan. 8 GB lang ang RAM niyan and 256 GB of internal storage. At kung interested kayo sa mura at bagsak presyo na Tecno-Pova Curve 5G, click nyo na tong View Products natin dahil sobrang mura lang po nitong smartphone na to dyan sa ating link. So, sa gilid ng box, ayan yung kanyang battery, 45 watt fast charging. So, alisin na natin yung sleeve niya. And yung napili nating color is yung tinatawag nilang Magic Silver. Okay. So, ito na siya. Ito yung totoong box niya. Curve 5G. So, hindi siya Pova 7 series. Curve 5G lang siya. Open na natin siya. Okay. So, ito na yung smartphone. Mamaya na to. Tingnan na natin yung content ng box. So, yun nga. Since curve siya parang doon sa Infinix Hot 60 Pro Plus, kayo yung maglalagay ng tempered glass niya. Ito, meron tayong guide dyan. 12 plus 1 month warranty. Warranty card. Oh. Wala siyang tempered glass pala. And bakit wala yung SIM eject tool dito? Ayun yung SIM eject tool na nahulog. Ayun yung si baby SIM eject tool nahulog siya. Kala ko nabuksan na to eh. So, meron tayo ditong Type-C cable and yung kanyang 45 watt fast charging. So, nahulog lang si baby SIM eject tool. Ayan si paring brick. And nandito si ating marine jelly case. So, wala siyang tempered glass. Ay, kala ko may tempered glass. Para saan tong guide na to? So, guide lang siya. Side port sealing sticker siya. It's not a guide for tempered glass. So, sticker siya.
Okay? Wala siyang kasamang screen protector, yun yung nakakalungkot. So ito na si Marangeli case, very plain din. 'Di ba? Sobrang slim. And ito na yung Tecnopova Curve 5G. Alisin natin siya sa kanyang plastic. So alisin natin yung plastic niya. Yun nga, sad to say, wala siyang kasamang screen protector or tempered glass out of the box. Compared dun sa Infinix Hot 60 Pro Plus, may kasama siyang tempered glass. Ito wala. As in wala. So tingnan natin yung color niya in Magic Silver. So in 3, 2, 1. So yun na yung Tecnopova Curve 5G. So Curve 5G siya. So very affordable na entry level. Pasok siya sa entry level kasi nakuha lang natin siya ng below 10,000 pesos. So dual rear camera system. I think it's polycarbonate siya. Napakaganda nung design niya, no? Very futuristic. Meron siyang NFC. Ito yung camera niya. So super duper excited din ako matry yung camera nito kasi compared doon sa Pova 7, napakalinaw ng camera ng Pova 7 4G. Napakanipis pero mas manipis pa talaga yung Infinix Hot 60 Pro Plus. So ito yung gilid niya, glossy finish din siya. So sa right side nandito yung kanya power buttons and volume rocker. Sa taas naman ay marami tayong ganap. Powered siya ng Dolby Atmos sa secondary speaker grills, ayan. IR blaster, yes. And microphone, okay. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba is the SIM tray. So let's check yung SIM tray neto kung hybrid ba siya or hindi. Yan. So yun, sad to say, yun, hindi siya expandable storage. Dual SIM siya pero hindi expandable ng kanyang storage. So naka-fix na siya sa 256. So microphone Type-C at yung kanyang speaker grill. So yun nga lang nakakalungkot dito, wala siyang screen protector. So open na natin si Tecnopova Curve 5G. Compared to sa Infinix Hot 60 Pro Plus, may kasama. Tempered glass pa. Okay, lagay na natin si Marangeli case. So, yan. Temporary case lang talaga si Mare. Bumili kayo ng mas magandang case dito para ma-protectionan talaga yung smartphone nyo. Pero all goods din naman si Marangeli case kasi, ayun o, Pova. Nakikita nyo pa rin yung napakagandang design ng Pova Curve 5G. So, yan. Setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan. Na-setup na natin si Tecnopova Curve 5G. Siyempre, ang bubungan sa atin is yung napakagandang display na itong smartphone na to. So, yan nga yung display niya is 6.78 inches. AMOLED display. Resolution is Full HD Plus 1080p. At yun nga, mas better pa rin talaga yung resolution ng Infinix Hot 60 Pro Plus na naka 1.5K resolution. Pero all gusto dahil naka 144Hz screen refresh rate din itong Tecnopova Curve 5G. And sa chipset niya, meron siya MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. So napakalakas ng processor na yan. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.5 GHz po itong device na to. At yung GPU niya is Mali G615. Napaka-solid nung display niya. Yun yung una kong napansin dito sa Tecnopova Curve. Is, yan o, grabe. Ang taas ng nits of brightness. Sobrang solid nung display. Very HD siya. And yung display niya, okay, is up to 144Hz. So, pag sinet natin siya ng ganyan, customize natin yung refresh rate niya, gawin natin 144Hz para ma-feel natin yung pagka 144Hz refresh rate. So, sa actual, ayan, sobrang smooth. Hindi pa makahabol yung video natin. Mas smooth pa siya sa actual compared dito sa nakikita nyo sa video. Ayan, sobrang solid. And napakanipis na itong Tecnopova Curve 5G. Yan mga ka-J-Vlog, so yan mga ka-J-Vlog na na-unbox na natin si Tecnopova Curve 5G. And this time, ngayon, bibigay ko naman ngayon yung first impression hands-on ko dito sa smartphone na to. So nakapagbigay ako ng first impression based sa specifications niya. Ngayon naman is first impression hands-on na after na natin siya na-unbox. Number 1, yung display. Siyempre, usapan display tayo dito sa Tecnopova Curve 5G. Napakaganda. Sobrang nagustuhan ko yung display na itong smartphone na to. Premium display siya. Almost 6.8 inches, although Full HD Plus 1080p resolution, for me is acceptable pa rin naman for a mid-range smartphone. Pero maganda kasi dito sa Tecnopova Curve 5G is 144Hz screen refresh rate na siya. Future-proof na siya kung sakaling mag-support naman yung mga games ng 144Hz. And na-try ko naman nasa settings yung 144Hz settings niya. And na-base ko nga doon or na-observe ko doon sa ating video na hindi po nakakahabol yung 60 FPS ng ating video. Kasi nung inano natin siya sa 144Hz, mas smoother siya sa actual pag nakita nyo. And syempre, kaya nga siya tinawag na curve kasi curve display po itong smartphone na to. Ayan o. So, kumbaga, to be honest, meron tong premium display sa mid-range segment. At may enjoy nyo manood, maglaro,
or mag-scroll dito sa social media gamit ang Tecnopova Curve 5G dahil sobrang premium po ng display niya at ang ganda ng aspect ratio niya pahaba. More content kayo makikita, for example, pag nag-scroll kayo sa social media. Second, mga ka-J-Vlog, is of course yung kanyang chipset. So chipset is very powerful. MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Tingnan nyo naman, 4 nanometer lang tong chipset na to. So meaning, mas smaller chipset, mas power efficient siya. Kaya asahan nyo dito sa Tecnopova Curve 5G, it can handle games. Mga modern games tulad na lang ng MLCOD, Firelight 84, ayan, Genshin Impact, Matic, WoWa, Roblox, sige, tatry din natin. Itetest dito sa Tecnopova Curve 5G. Pero again, mga ka-J-Vlog, expect nyo when it comes sa performance na itong smartphone na to, mabibigay niya naman kahit lang hindi kayo nag-games, mag day-to-day tasks, smooth naman dito, opening of apps sa Tecnopova Curve 5G. Next, mga ka-J-Vlog, of course, sa camera. Yung camera niya, yun, medyo iba yung design compare sa Pova 7 and the Pova 7 Ultra. At ang very interesting dito sa smartphone na to, yung camera, main camera niya 64 megapixel, pero hindi lang po basta-basta camera to. Dahil yung camera lens niya ay merong Sony IMX682. So pag nakarinig na tayo ng Sony sensor, matik maganda na ang performance ng camera neto. Na-try ko na yan sa Infinix Hot 60 Pro Plus sa merong Sony IMX822 na sobrang ganda ng quality. Paano pa kaya dito sa Tecnopova Curve 5G na meron ding isang Sony sensor. Kaya intayin nyo na lang yung ating full review dahil doon ako magbibigay ng mga photo samples netong smartphone na to. Hindi lang yon, yung rear camera neto or yung video recording niya sa rear camera can support 4K video recording, and I think yan na talaga rin ang acceptable for a mid-range smartphone na kaya na dapat mag-shoot ng 4K video recording at hindi na dapat 1080p lang or 2K resolution. Next, of course, yung design. Yung design niya is napaka-solid, very premium for its price tag, of course, the mid-range segment. And yun nga, kung nahawakan nyo yung 60 Pro Plus, mas manipis pa rin talaga yung 60 Pro Plus. Ito yung 60 Pro Plus ko. Itong 60 Pro Plus, mas manipis pa sa lapis to. Pero gagawa tayo ng phone comparo about dito sa dalawang smartphone na to. Stay tuned lang. Pero syempre, design-wise, nagustuhan ko rin naman dito sa nagustuhan ko rin naman yung design na itong Tecnopova Curve 5G. Very premium din naman siya. At lightweight. Tapos, malaki yung battery capacity niya pero na-maintain niya yung yung pagka-slim ng smartphone na to. Next, yung speakers niya. So, ang maganda dito sa speakers niya is dual steer speaker siya at powered ng Dolby Atmos. So, expect nyo pag nag-sound trip kayo dito or manonood, makakapagbigay naman to ng excellent sound performance sa isang mid-range device. Next, yung battery. Battery malaki rin naman for a mid-range smartphone, 5,500 mAh. So, yun nga, tulad ng sinabi ko sa mga recent review ko na nakakatuwa naman na binibiyan 5K na nila yung mga battery sa mga bagong labas sa smartphone. Dati kasi parang nakafix yung sa 5K, tapos pag mid-range nga 4.5 lang. Ito naman is 5.5. So, syempre, marami tayong features na nakukuha every year sa mga smartphone at nagre-require ng mga battery consumption. Kaya kailangan talaga mag-level up din ng mga brands when it comes sa battery performance kasi paganda ng paganda ang features na nagre-require ng battery consumption. So ito malaki 5.5. I know sa iba is hindi enough ang 5,500 mAh battery capacity. Pero let's welcome yung ganyang addition na malaking battery capacity sa isang smartphone na merong manipis na form factor. And yun nga rin, 45 watts fast charging siya. Hindi po mabagal na charging rate yan. Matulin po yan. Kaya yung 5,500 mAh battery capacity ng Tecnopova Curve 5G ay mabilis lang po yan mo full charge sa 45 watt fast charging na mo offer neto. Siguro in less than 1 hour lang, kaya niya na full charge etong smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog, for its plastic back. So sa plastic back lang naman ako medyo nagiging skeptical ngayon. For mid-range smartphone lalo na 14,000 pesos, siguro dapat mas better na yung glass or yung nilagay ng 60 Pro Plus ngayon na very interesting fiberglass, di ba? So I know marami pa rin naman mga mid-range smartphone na naglalagay ng polycarbonate back sa smartphone. Pero siguro ma-accept na natin yan for an entry-level smartphone. For a price tag ngayon na mid-range, dapat siguro mas okay na na plastic na glass siya or ibang material compare sa polycarbonate back. Pero iba, I know mas prefer pa rin ng polycarbonate back. Sabi nila mas durable siya compare sa glass. Yes, tama. Given yon, mas durable talaga ang polycarbonate compare sa glass pag nahulog siya. So, yun lang naman, just my opinion when it comes sa back cover niya. For me, mas ipiprefer ko yung glass back cover. It can support wireless Qi charging.
and marami pang ibang mga features. Pero yun nga, maganda rin naman sa Tecnopova Curve 5G, it can offer NFC din naman. Pinaka-last, syempre sa kanyang IP rating. So ito rin naman yung nakikita natin sa mga smartphones. Almost lahat naman ng smartphones ngayon ay meron ng ingress protection. So ito ay meron ingress protection 64 na pwede po itong mabasa ng tubig pero hindi po siya pwede malublob. So IP67, 68, and 69, pwede po yung mga masubmerge sa tubig with certain deep and certain time. Pero pag mga IP64, 65, 66, hindi po pwede masubmerge sa tubig yan. Pwede lang silang mabasa or matalsikan ng tubig with certain pressure. So for example, ito, ginamit nyo to as a navigating tool sa inyong motor, umulan. Ayan, okay po yung ganyang protection, hindi po siya masisira. Pero for example, siguro pag nahulog lang siya ng saglit. For example, nahulog siya, kunyari, naghugas kayo ng pinggan, ayan, nahulog nyo siya ng sobrang saglit lang naman, siguro mapoproteksyonan siya. Pero pag nasubmerge nyo to ng mga 5 minutes, ayan na, ibang usapan na yun, baka may tendency may pumasok na tubig. So maganda rin naman for mid-range smartphone na nag-offer ng IP64 water and dust resistant. Magandang feature yan sa isang smartphone today. So yun mga J-Vlog, yung aking first impression so far dito sa Tecnopova Curve 5G. Siyempre, abangan nyo lang po yung full review. Game test, 5 reason natin dito sa smartphone na to. Napakasulit, napakaganda, lalo-lalo na mura-mura lang siya dito sa ating View products. Pag clinic nyo itong View products natin, bagsak presyo, with voucher pa to, makukuha nyo lang to ng 10,800 pesos. Sobrang sulit po niyan sa kanyang presyo at napakaganda ng mga features niya for a price tag na 10 to 11,000.